Hello Cruelas, mabuhay! This is Ageza Larteca and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa more than 6,300 subscriber. Thank you talaga ng bonggang-bongga. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ageza Larteca, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video, mga shorts, at saka syempre yung mga pa-live ko. Thank you! Pag-uusapan natin ngayon yung chances ni Miss Angelica Lopez sa Miss International 2024. Kaya nga bang kumabog? Ano ang pwede niyang gawin? Or ano ang pwedeng gawin, or kaya ano ang dapat gawin sa kanya, or basta ano ang lahat ng e-eksena niya para ma-achieve niya ang pang Barbiehan, pang Miss International prototype na hinahanap ng Miss International. Kasi mamaya na natin pag-usapan yan. Yes. At syempre pag-usapan, nakita naman natin yung mga Miss International winners natin. Ito yung first runner-up, Miss Venezuela, Miss Colombia, Miss Philippines, Miss Peru, at saka si Miss Bolivia. O, diba? Miss International Barbiehan. O, diba? Talagang walang ipinasok sa top 5 na hindi Barbie ang eksena. Kumbaga, wala talagang pumasok sa top 7, I mean, kahit nasa top 7 pala, sa top 7 na hindi talaga malambot, na hindi finesse, na hindi yung mahinhin, na ganong level. So, maraming nag-aalala, can Angelica Lopez ma-achieve niya nga ba ang ganyang eksena or prototype, or kung ano man ang hinahanap ng international? Nagbago na nga ba ng selection ang Miss International when it comes sa kanilang gustong manalo sa kanilang pageant? Siyempre, pag-uusapan natin ang Miss International organization. Then, kasi yung Miss International, to be honest, nagpapapasok din naman sila ng black, woman with color, or kaya brown color, but hindi talaga nakakaabot doon sa level na, kung may nakakaabot man doon sa runners-up, kagaya last year, may isang black na nakaabot doon, pero bihira lang. Ito talaga yung, ngayong 2023 talaga yung, ito talaga yung Miss International na nakilala natin na Barbiehan, plakado sa lambot, o di parang na pressure cooker na yung girl, o di ba? At saka nakita naman ninyo kung ano yung level ng capacity ang meron si Angelica Lopez. O, diba? Si Angelica Lopez kasi ang fierce niya when it comes sa mga poses, sa mga rampahan, sa mga eksena, pak, bongga. Parang kaya nga niya sa Miss Grand International o kaya pang Miss Universe talaga yung atake niya. Pero paano siya i-mold ng Binibining Pilipinas sa Miss International na magiging finesse, na magiging mahinhin, na magiging malambot. So, di ba, nakita naman natin kung lahat ng winners halos ng Miss International ay ganun na ganun talaga hinahanap. Hindi talaga sila nawawala sa kanilang hindi sila nawawala sa kanilang hinahanap. Kumbaga, maganda ang personality, tahimik, to be honest, maganda ang social media, maingay ang social media, na maraming natutulungan. It's all about culture and tourism, at saka, ano ba tawag dito? Yun yung pinopromote kasi ng tradition, culture and tourism. Yun yung pinopromote ng Miss International. So far, wala tayong nakikitang ganun kay Miss Angelica Lopez. Kahit yung mga pa-eksena niya, kahit yung pasarela niya, kahit yung maganda si Angelica, wala akong sinasabing hindi, kahit yung beauty niya ay mukhang hindi
prototype na hinahanap ng Miss International. Kung sabihin naman natin, bakit si Lara Kigaman? Yes, si Lara Kigaman. Siya yun si Lara Kigaman nung mahinhin din, finesse, at saka hindi nakikipagbardagulan sa, ano ba tawag dito? Hindi nakikipagbardagulan si Lara Kigaman sa pasarela. Talagang ayos lang, yung normal lang, yung simplihan lang, yung hindi masyadong kabugera. Yung kasi ang Miss International. So, kailangan maraming work. Ang Binibining Pilipinas din talaga yung ang pipili ng, ano ba tawag dito? Ang Binibining Pilipinas ang magti-train sa kanya. Pakuluan siya, o di ba kasadi masyado siyang aktibo, masyado siyang magalawgaw when it comes sa stage. Hindi magalawgaw to the sense na pangit hindi. Yung masyado siyang magalaw o kaya post ng post, kumbaga fierce ang eksena. Kumbaga very Miss Grand ang datingan or Miss Universe ang datingan. Ganon. So kailangan mag-tone down ng bonggang-bongga. Hindi na kailangan ng gluta. Okay lang sa akin yung brown skin ni Angelica Lopez. Sabi nga ng iba mag-gluta, parang hindi na. Kailangan lang talaga i-soften yung face. Sa face talaga. I-soften yung mukha. Parang may mga ganun namang level or sa makeup kung paano i-soft yung makeup na less makeup, hindi kagaya ng contour haggard. Ano ba tawag doon? Hard na hard yung pagka-makeup o kaya pak ang makeup. Sana wag ganun. Dapat lang. Dapat pa-sweet lang na yung na parang natural lang yung mga ganung eksena. Sana mag-makeup siya ng ganun. At saka I'm so excited kasi kakaibang Miss Philippines si Miss Angelica Lopez. Yun lang talaga ako natatakot kung kaya ba niya. Kaya ba niyang malampasan ang nagawa ni Nicole Borromeo? Kaya ba niyang makipag-Barbiehan dito sa Miss International sa 2024? Kaya ba niyang mag-tone down? Kaya ba ni Miss Angelica Lopez na maging behave at saka prim and proper lang, hindi masyadong loud o ganon? Kasi may nabalitaan ako dito sa Miss International, kahit naplakado yung mukha niya, barbihan yung mukha niya, pero masyadong loud, kaya ayun, niligwak. Wala siyang, actually nasa runner-up siya pero wala siyang crown, o diba? Kasi nga ganun nga, masyadong loud, masyadong kabog yung eksena. Pero yung mukha naman is very Miss International. So ayun, doon lang ako natatakot at sana magawa ng Binibining Pilipinas yung nila. Ano ba tawag dito? Yung magawa ng Binibining Pilipinas yung dapat gawin nila kay Miss Angelica Lopez. O di ba? Tapos wag muna silang magpo-pageant kayo, wala namang pupuntahang pageant, di ba? May naka-preserve pa naman silang mga beauty queen. So, yun na lang yung ilaban nila sa mga kanya-kanyang mga pageant. O, diba? Sayang naman. Kailangang magawa nila ng paraan itong si Angelica Lopez para maging pang Miss International ang datingan. Kasi, pinilit nilang manalo to. So, sige, nananalo. Angelica Lopez. So, tingnan natin kung kaya ba hilutin or palambutin or pakuluan itong si Angelica Lopez para maging Miss International prototype. Kaya yun lang yung worry ko talaga ng bonggang-bongga kasi nakikita naman natin yung mga kabugera dito sa Miss International, yung mga hindi barbihan ay talaga hindi na rin talaga pinapapasok para hindi makasira sa kanilang sa kanilang pang Miss International beauty, o diba? Syempre iba din talaga yung standard ng Miss International. Talaga, nile-level pa rin talaga nila yung standard at hinahanap talaga nila yung standards na yung taon-taon. Which is hindi ko nakikita kay Miss Angelica Lopez so far. Pero malay mo sa susunod na mga taon, magbago naman yung mga pa-eksena. Yun? Yan lang muna yung guys, ang aking hanash. Kung si Angelica Lopez ba ay kayang makikipag-barbihan dito sa Miss International 2024. There you go guys, this has been Hazel Ortega. Hanggang sa muli, mag-comment down below po kayo kung ano inyong hanash at saka bayonet reaction dyan sa comment section sa sinabi ko about Angelica Lopez competing in Miss International 2024. Paalam!